Nasa atin po ngayong linya si Ginoong Elmer Francisco, ang isa po sa mga nangangasiwa at may-ari po ng Francisco Motors. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga sa iyo, Ted, pati DJ Chacha. Opo, salamat na marami. Pwede ho ba namin muna malaman, ano ho itong konsepto ng Superhero Program, sir? Okay. Ang Superhero Program ay ang isang programa na ginawa ng Francisco Motors. Unang-una, kasama dito sa proposal na binigay natin sa DOTR at sa LTFRB na sabi ko nga, hindi na nga tayo magbebenta ng jeepney. Mamimigay na lang po tayo ng libre na jeepney. Dahil gumawa po tayo ng business model na talagang magiging sustainable. Dahil ang problema ng mga ng mga jeepney operators, pati ng mga transport cooperatives, ay ang pagkamamahal ng mga minibus na inilalako ng mga foreigners, mga foreign companies, na kayang-kaya naman natin gumawa ng mas mura at mas matibay at mas maganda pa dito sa Pilipinas. Ngayon, gumawa nga tayo ng programa na hindi na nga rin nila kailangan bilhin. Dahil ang nangyayari, lumulubog lang sila sa utang, umuutang sila sa Land Bank at sa DBP. Ngayon, karamihan di na makabayad. So, gumawa tayo ng programa na i-propose natin sa DOTR pati sa LTFRB. Kasama na rin dyan na makakatipid din ng mga pasahero dahil mag-o-offer tayo ng unlimited rides na tickets. Kumbaga para yung mga pag sumakay ka sa train sa ibang bansa, sa mga developed countries, meron yung bibili ka ng ticket, maski ilang beses ka sumakay sa isang araw, pwede. Isa lang yung babayaran mo. Meron din yung 1 week, meron din yung 1 month. So sabi ko, ba't hindi natin i-implement dito sa mga jeepney? So na-discuss ko na yan noong December pa kay Secretary Jimmy Bautista. Nag-meeting kami doon sa kanyang tanggapan kasama ni Chairman Guadis, ni OTC Chairman Ortega. Nakita naman nila yung value nitong programa. So ang ginawa ni Secretary Bautista, inassign niya si no less than the chairman of LTFRB, si Chairman Guadis, para tutukan itong proposal at itong programa hanggang sa ma-implement natin yung pilot na implementation, of which nag-determine tayo ng transport cooperative sa Quezon City na maging pilot. So ang naging problema lang dito, inuupuan ng LTFRB. So sabi ko, itong programang to ay makakabuti para sa taong bayan. Kahit naman LTFRB, nung pinresent namin, agree sila na makakatulong to. Bakit nila inuupuan? Yun ang tanong ko. Sabi ni Chairman Guadis, meron lang daw konting reservations ang board ng LTFRB or meron mga questions. So, nung tinatanong ko naman kung ano yung question, sa araw-araw ko nagpa-follow up, wala namang maibigay sa akin kung ano yung question. So, sabi ko, sana sabihin nyo para ma-address natin, masagot natin, at maituloy na natin programa dahil isa na lang ang humahadlang. Magkakaroon ng mga libreng jeepney ang mga transport operators natin. Ang humahadlang na lang ay LTFRB. Opo. So, bakit? Sige po. So, Mr. Francisco, una, para po sa inyong pilot program na ito, ilang jeepneys ang inyong ibibigay at ilang pong mga driver ang makikinabang dito po sa ibibigyan po ninyo ng libreng jeepneys? Saan po ang biyahe nito? Okay, ang biyahe nito ay Shalito Homes ng Caloocan papunta Novaliches. So, yun yung pilot program, yung pilot na ruta na napili natin. Ang nag-ooperate niyan ay ang Casanova Transport Service Cooperative. So, meron yan tumatakbo ngayon na 28 na traditional na lumang jeepney na papalitan natin. Pero ang rutang yan pwede hanggang 40 units. So, yan ang pinag-uusapan namin, pinag-meetingan namin. Okay, sige. So, magbibigay kayo ng hanggang 28 na anong uri po, tama po, 28 na bago at anong uri po ng jeepney? Ito ho ba'y diesel fed rin? Paano po ito? Hindi po. Ito po yan. Yun nandito sa picture. Modernized jeepney na po yan. Full electric po yan. Electric jeepney, hindi po yan gumagamit ng fossil fuel. Okay. Na may iconic design. Ang design niya, jeepney pa rin na kinagisna ng mga Pilipino. Pero compliant sa Philippine National Standards, nakakatayo ka na sa loob. Okay. Yung lahat ng requirements ng government nandyan. Opo. May rampa rin yan para sa wheelchair passengers. Okay, sige po. So, bibigyan niyo po sila ng libreng jeepney. Magkano po ang cost ng bawat isang jeepney na inyong ibibigay na aabot sa 28 pieces, 28 units na inyong bibigay? Yes. So, nagbigay na tayo ng presyo noong December pa. Ang bagong presyo ng Francisco Motors ay 985,000 kada unit. Okay. So, ibibigay niyo po ng libre.
at tapos magbibigay Opo. kayo ng libreng sakay sa mga pasahero, paano po naman kikita yung Eh, partner driver ninyo? I'm sorry, hindi libreng sakay yun. Ano pa rin yun, meron pa rin tayong fare matrix na tinatawag. Ay bibigyan natin ng libre ay yung mga jeepney. Opo, So opo. may pamasahe pa rin yun. Fare matrix, then meron tayong ino-offer na unlimited rides I na see. ticket Opo, opo. Sige, na so bibili ng mga pasahero. okay. So yung mga pasahero, meron pakakataon na bumili po ng only ride tickets. Basically po, mga magkano ang inyo pong naiisip sa inyong pilot program na ito doon sa bawat isang ticket na may only ride. Daily lang po ito ng only ride, ano? Daily. Merong daily, merong weekly, merong monthly. So Mhm. nagpa-survey kasi tayo niyan. So ang crowd favorite ay yung monthly. Kasi alam mo Ted, nagpa-survey kami niyan, magkano yung ginagastos ng isang pasahero sa isang araw. Mm. Ang ginagastos ng isang pasahero sa isang araw across the board, nationwide, umaabot sa 160 pesos sa isang araw. Iba-iba yan. May iba na mas maiksi yung biyahe. Natural na mas mura yan. May iba na mas mahaba yung biyahe. But on average, 160 pesos. So, in a month, between 3,000 to 5,000 pesos ang ginagastos. So, kung doon sa 1 month, ang isang halimbawa natin, imbis nagagastos ka ng 3,000 to 5,000, kung bebentahan natin sila ng 1,500 ng isang buwan, para sa isang buwan na unlimited rides, maski ilang beses sila sumakay sa isang buwan, 1,500 na yung babayaran nila. Napakalaking matitipid ng mga pasahero. But of course, yung presyo na yan, depende yan sa haba ng ruta. So, depende yan sa sa Okay. kada, iba-iba yung niyan, yung Opo, presyo. opo. So sa mga hindi po lalahok sa only ride ticket scheme na ito, sila po ay magbabayad ng pamasahe according to the matrix na galing din po sa LTFRB. Ganun po yun, no? Yes, yun ang proposal natin sa LTFRB, of Okay. which, Mhm. based yan doon sa fare matrix, Opo, sa distance based. Opo, okay. So, kung ako si jeepney driver, bibigyan ako ng Francisco Motors ng bago na modern jeepney na electric na po ito. Paano ako makikinabang? Anong kikitain ko? Paano ako, may boundary ba ako? Paano po? Hindi, bali ang drivers, katulad ng programa ng gobyerno, magkakaroon ng sweldo ang mga drivers. Then magkakaroon din yung mga benefits, yung mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig, ng mga government benefits. So magkakaroon sila ng fixed salary, fixed na income Aha. na mas mataas kaysa sa kinikita nila ngayon. Then ang operators din, kasi karamihan ng jeepney natin magkahiwalay yung magkaiba yung operator pati yung driver. Meron ding mga driver operators. Pero yung mga operators, meron silang share dun sa sa unlimited rides tickets na yon Si- na ibebenta natin. Opo, opo. Sino ang magpapasweldo doon sa driver? Paano pong sistema doon po sa inyong pilot program? Yes, yung kooperatiba. Kasi yung nag-consolidate sila as a cooperative. So yung kooperatiba yung magpapasweldo dun sa mga drivers. So ganun yung sistema. Okay, sige po. So, kasi nga po ito'y pilot, kumbaga testing, kung magiging matagumpay Yes. ito, yung pong maintenance ng inyong auto, lahat ng mga gagawin dito, kung may masisira, doon po ito sa operator. Sila ang dapat din magkaroon ng parang seed money, puhunan, in case bigla hong magkaroon o iwawarranty po ng inyong kumpanya. Ted, yun nga, isa yun sa sa pinropose natin. Bibigyan natin ng libre yung mga jeepney, lifetime din yung warranty. Ibig sabihin, pag meron nasira, wala silang kailangan bayaran. So, Okay. yun ang commitment ng Francisco Motors. Oo. Of which, meron ding marami kasing ibang marami ibang ways kung paano mabigyan ng libreng jeepney yung mga kasamahan natin sa sa industriya, operators. Tulad yan, kahapon, meron tayong nakuhang pledge galing kay Climate Change Commission, Commissioner Albert de la Cruz, na meron tayong pledge na 200 million pesos na grant galing sa Climate Change Commission, na igagawa natin lahat yun ng jeepney na ipamimigay din natin ng libre. Aha. So, napakaraming paraan. So, maraming mga tumutulong sa atin ng mga government agencies, Okay. ng mga international organizations. LTFRB lang yung nagpapabagal. Opo, Yun sige, yung problema. bago ko pupunta ako doon. Pupuntahan natin yung LTFRB na yan. Gusto ko lang po kasing maunawaan ng ating mga manonood at tangkilikin itong inyong programang ito para lang ho na magkaroon tayo ng kabuuan po na konsepto at ideya. So dito po as we speak now, yung 28 jeepneys na yan, available na yan.
Yung 28 ngayon na tumatakbo ng mga jeepneys, yun yung mga traditional. Then binibigyan tayo ng LTFRB or ng DOTR ng 27 months para palitan yung mga jeepney na yun. So, So yun yung okay, ng sige po. gobyerno. Sige. Palitan natin yan. Ito pong gusto niyo simulan nga nung dapat nga March 1, no? Itong inyong Yes. gustong simulan, meron na kayong available na jeepneys ngayon na moderno na ibibigay sa kanila. Meron na po 'yan na available units. Yes, by itong second quarter as we proposed. I So see. ang problema ang tagal-tagal nung Okay, yung nung approval. Kumbaga, sa ngayon ho ba, meron na kayong available unit kung sakasakali o gagawa pa lang kayo ng mga units na ito kapag may approval na po? ginagawa namin yan. So siguro mga by end of May Mhm. available na yan. Alright, End of sige. May or June available na yan. O, At sige least po. for the first. Okay. Sige, so ito hong una na ibibigay nyo, galing mismo ito sa kumpanya ninyo. Ito po ay sakripisyo po ng inyong kumpanya? Yes, pero hindi natin tinatawag na sakripisyo yan kasi alam mo ang Francisco Motors ay isang social enterprise. So ito ay isang negosyo na ginawa natin para makatulong sa tao. So hindi yan katulad ng ordinaryo na negosyo. Ang talagang natin, ang focus talaga natin dito is makatulong sa tao. Ang sabi nga ng tatay ko, hindi tayo nagbebenta ng jeep. 'Di ba? 1947 pa tayo nagsimula. Ang binebenta natin ay kabuhayan. So lahat ng mga OFW dati bumili ng jeep para makauwi, makapagpundar, Opo. 'di ba? Yan ang ginagawa natin. So ang focus natin is hindi profit eh. Of which profit is also an object kasi nga sa business yan, 'di ba? Hindi naman tayo WD, 'di ba? Pero merong social component na ang main focus natin makatulong sa tao at yung environment natin. That's why Opo. we're going full. Okay, sige po. Kasi nga, dyan po nga nauso yung katas ng Saudi, di ba? Di ba? Na mga nababasa natin sa mga jeepney dati. Pero, Mr. Francisco, sabi nga po ninyo, hindi ho naman natin maisasantabi yung usapin po ng negosyo, no, at profit. Kasi otherwise, magsasarado ka kung di ka rin kikita naman, ano ho, para sa inyong operasyon. So dito po, dito sa inyong programang ito, ano ang gusto niyong patunayan? Ano ho ang inyo pong, maliban doon sa inyo pong, kumbaga, malasakit, sa ating mga kababayan, ano ang gusto niyo hong patunayan dito? Ano din ang para sa inyo dito po sa programang ito? Okay. Ang unang-una, ang gusto natin patunayan na kayang-kaya natin mga Pilipinong gumawa ng mas magandang jeepney kaysa sa gawa ng mga dayuhan. Unang-una, tayo nag-imbento ng jeepney. Bakit natin pagagawa sa China? Ba't natin pagagawa sa India at sa ibang bansa? Tayo ang gumawa ng jeepney dito sa Pilipinas. Alam mo, Ted, for the past 77 years, dalawa lang naman yung nagsimula niya, Francisco Motors pati Sarao. Diba? So, dalawa lang naman. Unang-una, yung paggawa ng Philippine National Standards na para dito sa bagong jeepney, simula pa lang mali na eh. Kung titingnan mo yung Philippine National Standards, the last page, yan yung technical working group. Hindi man lang kinonsulta ang Francisco at Sarao na pinakamatagal ng gumamit ng jeepney. Kinonsulta nila foreign manufacturers. So, unang-una, simula pa lang mali na eh. Ngayon, ang gusto natin patunayan dito, na mas magagaling ang mga Pilipinong gumawa ng ating sariling jeepney. At isang nilalabanan natin ay yung direct importation. Kasi pag nag-import ka ng mga minibus galing sa ibang bansa, wala kang binibigyan trabaho ng mga kababayan natin, ng mga manggagawang Pilipino. Inaagawan mo sila ng trabaho. Yun yung isang gusto nating patunayan at gusto nating protektahan ang trabaho ng mga Pilipino. Dahil itong jeepney na to ay dito gawa sa Pilipinas. Hindi to imported galing sa ibang bansa. Pangalawa, gumawa tayo ng business model na magiging sustainable. It's a social enterprise. Yes, it's a business. It should earn profit. So gumawa tayo ng business model, ayan yung unlimited rides. And kahit nga wala yung unlimited rides, dun pa lang sa fare matrix, when we help our transport cooperatives or our operators manage the fleet properly, kikita talaga at hindi na nila kailangan umutang sa bangko para bumili ng jeepney. Hindi sila lulubog sa utang. Yan yung gusto nating patunayan dito sa pilot project na gusto nating, ang proposal natin is i-monitor natin yan together with RB para makita natin kung ano yung mga adjustment na kailangan gawin to become a policy. Ang patunayan natin dito is magkakaroon ng sustainable business model na hindi nila
kailangan lumubog sa utang ang mga ano natin, mga Mm. transport Mm. operators. Opo. Pero makakapag-modernize sila. Opo, sige po. Malinaw po ito para po sa amin. Mr. Francisco, ano ho, at nagagalak nga kami na ito po'y lubos namin na unawaan ngayon. Ito na ho tayo. Ilan na ho kayong pulong? Of course, sinimulan po with Secretary Bautista at ito'y iniatang sa LTFRB bilang implementing agency po ng programang ito. Mukha pong umiiksi na ang inyong pasensya. Ano ho? Kailan kayo huling nakausap ng taga LTFRB? Sinong kausap ninyo? At ano ang sinabi nyo at anong sinabi nila? Okay, ang directly nakausap ko ay yung inassign ni Secretary Bautista mismo, si Chairman Guadis. Mhm. So, si Chairman Guadis mismo yung kausap ko. Alam mo, Ted, ito yung ito yung nakikita ko. Observation ko lang kasi sa tagal-tagal namin nakikipag-deal with LTFRB. Alam mo, 77 years na tayo. Nung nag-start yung PUV Modernization Program, at si Chairman Delgra mismo yung ka-deal namin. Kausap namin dito. Ngayon, si Chairman Guadis. Alam mo, I'm not saying na they're bad people. They're not bad people. The problem is their hands are tied. Nakatali yung mga kamay nila dahil sa red tape. Napakaraming mga government agencies na kailangan mong kausapin just to approve one single proposal. Andyan yung DENR, nandyan yung DOTR, nandyan yung iba-ibang mga DOE, nandyan yung iba-ibang mga government agencies. Isa lang yung nakikita kong solusyon dito. Because yung modernization program, it's like a war. You cannot win a war with the committee. Yun yung sinasabi ko dahil aabutin ka talaga ng siyam-siyam. Chairman Guadis is not a bad person. His hands are tied. And the only person who can untie those hands is the President. Yun lang yung sinasabi ko dahil umakyat na rin ako hanggang kay Secretary Bautista. Ganun pa rin. His hands are also tied. So, nananawagan ako actually kay Pangulong Marcos na ito na yung solusyon. Maybe he could take a look at it. Kung makikita niya na may merits at maganda yung programa, let's start the pilot. Kung nakikita niya na hindi okay yung programa, deny it. Pero wag nila upuan. Yun sa akin, wag nila upuan. Ayusin natin yung programa na makakabuti para sa bayan. Then implement natin yung pilot, then adjust natin para maging perfect yung program, maging policy. Then kung hindi okay, let's scratch it. Pero ang hindi ko gusto, inuupuan. Ang dali lang. Naabot tayo na Sir Elmer, sandali lang ha. Oo. Hindi ko masyadong maarok itong sinasabi mo na they are not bad people. Ang problema lang nila ay nakatali ang kanilang mga kamay. Paano magkakaroon ng tali ang kanilang mga kamay? Gayong sa level lang ng DOTR, pwede na ma-resolve ito kasi sila ang mismong head agency dito eh. 'Di ba? I mean, bakit nakatali ang mga kamay nila na kinakailangan pa ang tanggapan ng Pangulo ang mag-antay, alis ng tali sa kanilang mga kamay? Ngayon, Ted, nararamdaman mo na ako ano yung nararamdaman ko. Dahil hindi ko na rin maintindihan kung bakit ganon. Hindi ko na rin maintindihan kung bakit nagtatagal. Ang simple-simpleng bagay na kaya namang gawin, bakit hindi nila magawa. So, yun yung sinasabi ko. So, sabi ko, kung hindi nila kaya on their level, maybe we should talk to their boss. Di ba? So, tatanungin sila kung ano ba talagang problema dyan? Di ba? Ano ba talagang, bakit ba kayo nagtatagal? Ano bang kailangan nyo? Kasi kung merong depekto yung proposal ng Francisco Motors, sabihin nyo sa amin. So, we can fix it. Ang problema, how can we fix it? Hindi naman kami manghuhula. Di ba? Sasabihin nyo na merong mga tanong. Ano yung mga tanong? Hindi yung sasabihin nyo may mga tanong tapos hindi mo tatanungin. Well anyway, hindi naman kaya Mr. Francisco, hindi sa nakatali ang kanilang mga kamay, mukhang baka hindi sila interesado. Di ba? Sabihin nila. Oo. Sabihin nila kung hindi sila interesado. So kailan kayo huling nag-usap ni Mr. Guadis? As in, kailan kayo huling nag-usap at anong sabi sa inyo? Alam mo, everyday kami nagko-coordinate kahit sa Viber. Kahit sa Viber, everyday ako nagpa-follow up. So, opo. Ganun na naman. Ito ba kinakailangan pa ng ARTA? ng Anti-Red Tape Authority? Alam mo,
red tape talaga yan eh. Yun ang bureaucracy, red tape. Yan talaga yan. Alam mo, maski anong sabihin natin, pagbalik-balik rin natin yung mundo, maski ano pang gawin natin, may red tape talaga. Di ba? Sa gobyerno natin. So, maski, we cannot deny it. Pwede natin lokohin yung sarili natin na walang red tape sa Pilipinas. Meron. So, alam nating lahat yan. Di ba? Of which, ang ginagawa siguro ng ARTA is inaayos nila yon. Unti-unti nilang sinistreamline yung business or ganyan. Pero marami pa rin kailangan ayusin. Di ba sabi nga nila kapag meron kang proposal sa gobyerno, dapat meron yung action within 72 hours. So, bakit gano'n? Itong tagal-tagal na, hindi naman 72 hours. Sige, so ganito. Ganito. Kami tumatawag sa LTFRB kahit noong pa man eh. Pero hindi nga nagpapaunlak ng panayam si Mr. Guadis. Hindi ko din maintindihan kung bakit, no? At namimili siya ng taong kakausapin niya. No? Pangalawa, ngayon may bago na DOTR USEC for transportation, no? Itong sa cooperative development na involved din nga dito sa sa modernization. Kayo ba'y ano pangalan nito? Big Boy? Itong ngayon lang kahapon lang yata nanumpa, no? Si Ferdinand Tega. Kayo ba dumaan din sa kanya dito sa isyong ito? Kasama siya sa meeting namin kasi nung nag-meeting kami noong December, si Andy Ortega, siya yung chairman ng OTC at that time. So, kung ngayon siya yung undersecretary, alam mo, ako, I know the person. Kilala ko si Andy. Okay yan na tao. Sana lang hindi siya lamunin ng sistema. Diba? Kasi okay na tao yan si Andy. So, kung kahapon siya nanumpa, I'm very optimistic na sana gagawa natin ng paraan na mapabilis yung mga proseso sa DOTR. Kasi alam mo, isa yan sa problema nun eh. Sabi nga yan ni Congressman Acop na chairman ng Committee on Transportation, nandun ako sa congressional inquiry. Ang problema ng DOTR pagdating sa modernization program, walang nagkukumpas, walang conductor, walang nagkukumpas. In short, strike anywhere. Walang head. So ngayon siguro, siya siguro niya assign ni Secretary Bautista. Ayoko naman siya pangunahan, pero ang tingin ko ganun yung mangyayari. Sige, may pahabol lang tanong si Chacha bagong ating ilang pang mga panghuling katanungan. Go ahead, Cha, please. Sir, balikan ko lang kanina yung na-explain mo tungkol dito sa Superhero program na isinusulong nyo nga po na mukhang maganda, pakinggan, ang sarap sa tenga kasi mas magiging stable yung income ng mga jeepney drivers natin. Magkano po yung magiging fixed income? Napag-aralan nyo na po ng mga drivers kung matutuloy itong programa? Yes, actually ang nagiging benchmark is it should be above the minimum wage. Kasi ang sineset ng LTFRB doon sa programa is minimum wage. Pero yun nga yung sinasabi ko ba't ang pinag-uusapan natin yung mabubuhay sila? Bakit hindi natin pag-usapan yung gaganda yung buhay nila? With this program, sa Superhero program, gaganda yung buhay nila. Di ba? Kung susunod lang talaga sila sa programa, gaganda yung buhay nila. Magsusurvive lang sila o magbe-break even. So above minimum ang tinitignan yung magiging rate ng mga jeepney driver kung sakali mang sasali sila dito at matutuloy po ito. Tapos may mga kasama ring benepisyo kagaya po ng mga empleyado? Yes, government benefit. SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Then on top of that, they're also proposing to give them insurance. Tapos sige po, tuloy po sir. Insurance? Yung medical insurance, importante. Diba? Kasi syempre, nagtatrabaho ng long hours every day ang mga superhero natin. Sila yung isang heroes. Diba? Sila yung nagmamaneho para sa mga publiko natin. Diba? Sir, kanina rin nabanggit ninyo doon sa tanong ni Sir Ted na bukod doon sa fixed income for drivers, may hati yung operator ng jeep doon sa only rides revenue? Yes, natural, meron talaga. Ilang porsyento po, if ever, magiging hati nila dyan? Actually, dinedetermine namin yan ngayon. Pero kasi it's a moving scale. Okay. Diba? Kasi ang dinedetermine natin, binabalance natin, magkano yung kinikita nila doon. Yung magiging share nila dyan, dapat mas malaki kaysa sa kinikita nila ngayon. Then, yung ibang portion ng income, igagawa natin na mas marami pang jeepney.
na ibibigay din natin ng libre. Okay, sige. So, So yun kasi yung component ng oo. program. Kasi nga ito Of which is, ito nga po kasi pilot, no? Pilot. So pilot program. So magkakaroon po dito ng mga pagbabago kung kinakailangan kasi nga testing itong binabanggit po ni Mr. Francisco. Sige. So sir, in parting, may mga reaction tayo ngayon sa ating mga viewers, ha. Sabi mo nga, kung may mali, sabihin kung ano yung mali. Kung may dapat baguhin, sabihin kung anong dapat baguhin. Kung hindi aprobado, sabihin kung hindi approved, di ba? Diretsahan, Tama. right? Ito ho yung inyong hinihingi. Pero hindi kayo sinasagot, walang sinasabi sa inyo kung ano ba direksyon nito, ano ba ang kanilang desisyon dito. May mga nagsasabi, baka ho naman kasi ito maging kompetensya nga nitong importasyon na inaasahan na magiging kakompetensya ng locally produced na importasyon ng mga gusto nilang bilhin ng mga jeepney cooperatives. Ano ang inyong reaksyon doon? ano ba talaga ang gusto niyong bilhin? Yung mga imported na mga minibus na mukhang kahon na nilagyan ng gulong? O yung iconic na jeepney na bahagi na ng ating kultura? Unang-una, yan ang sasabihin ko. Para sa akin, di hamak na mas maganda yung iconic design ng jeepney na bahagi na ng Opo. ating kultura. Pangalawa, ang Francisco Motors, pag gumawa ng jeepney, subok nyo ng matibay. 30 to 50 years ago na ginawa namin, hanggang ngayon ginagamit nyo pa rin. Yung mga minibus na galing sa China, 3 taon pa tira na, wala pang piyesa. Pero Mr. So, Francisco, wala tayong debate, no? Again, with all due respect, wala ho tayong debate sa inyo pong sinabi na ho kanina kung bakit nga ito ho ang inyong produkto at kinikilala nga natin. And of course, no, yung trabaho sa mga Pilipino sa inyong magiging factory. Basically po sinasabi ng ating mga manonood, ang kanila, diretsuhin ko na, ang kanila po naghihinala sila na baka kayo ang sagabal dito po sa kikitain. Yung negosyo aspect na pag pinaburan kayo, mas mawawalan po ng kita yung mga importers at dealers ng mga imported China o India jeepneys na ito. Yung pong kanilang katanungan, ano ho ang inyong pananaw doon? Totoo yun. Mababawasan sila ng kita at base nga dun sa congressional inquiry, mawawala rin yung mga lagayan. Kasi napaka-rampant ng lagayan. Alam mo sa congressional inquiry, panoorin nyo lang. Nandun yun, pinag-uusapan pa ulit-ulit. Sinasabi Congressman Acop pati ni Congressman Dan Fernandez. Merong foreign manufacturer na namimigay ng 400,000 pesos per unit. Okay, sige. Sabihin na natin merong mga ahente yan. Okay lang yun na may commission yung ahente. Pero merong mga amounts na hindi nila ma-account. Saan napupunta yon? Hanggang ngayon hindi pa rin yung nasasagot. Hindi kaya po Sa yun, hindi kaya yun yung tali sa kamay nitong mga taong ito? Pwede. Hindi ko sinasabing ganon, pero I'm not accusing anyone of anything, pero pwede. Pero dito kasi sa Francisco Motors, sigurado ko 100% sure walang corruption. Opo. Walang corruption, walang lagayan. Dahil kung meron manghihingi sa akin ng lagay, sasampalin ko yun. So meaning sa inyo po, hindi ka maglalagay kanino man, kumbaga, Mr. Francisco. Hindi talaga, isusumbong ko yun. Itatawag ko sa iyo, Ted. Opo, salamat. Sabihin natin Opo. So, they are not bad people. Yan pong ating po sinasabi. Hindi naman masasamang taong ito. Pero sa gitna po nitong hinihingi man lang ninyo na desisyon, they are not bad people but they are incompetent people? Could be. Hindi naman lahat. Pero meron dyan na mga competent people, meron din dyan mga corrupt, di ba? Sabihin natin yan. Opo. Pero meron ding mga gustong tumulong. Mas marami yung gustong tumulong. Nakakausap ko yung mga kababayan natin na nasa LTFRB, nasa DOTR, LTO, ng ahensya ng gobyerno. Lahat sila gustong tumulong, pero syempre meron silang mga sinusunod eh. Opo. Meron silang mga boss na kailangan nilang sundin. Sige po. Diba? Opo. Sige po. Sir, naunawaan namin na kumbaga kapag puno na ang salop, kaya kayo nagsasalita na ngayon. Ano ang inyong mensahe? Kung nakikinig ngayon sa atin sila Chairman Guardis at ang kanyang mga board members ng LTFRB, DOTR staff, si Secretary Bautista, si Mr. Andy Ortega, ano ang inyong maiksing mensahe sa kanila this morning? Ang mensahe ko lang ay tingnan nyo mabuti yung proposal. Meron naman kayong kopya niyan, lahat kayo. Undeniably, meron kayong kopya kasi duly received yan ng mga opisina ninyo. So, pakibasa ulit, then action na natin. Kung merong mga hindi magandang provisions do sa programa, sabihin nyo sa akin para maayos natin, then let's implement the pilot implementation.
para makita natin kung paano mas may improve. Dahil undeniably, hindi nyo ma-deny sa tao na maganda yung programa. Makakabuti yan para sa mga jeepney operators, jeepney drivers, mga pasahero, pati sa environment natin, makakabuti yan. Diba? So, basahin nyo mabuti, tingnan nyo mabuti. Ultimo, si Climate Change Commission Commissioner Albert de la Cruz nag-agree to the point na nag-pledge siya ng 200 million pesos para dito sa project na to, para igawa ng mga jeepney na ipamimigay ng Francisco Motors. Dahil naniniwala siya rito sa project na to. I-announce niya yan bukas doon sa kapihan sa Manila Hotel na yun ang sinabi niya sa akin kahapon nung nagpulong kami. Official na meeting yun. Hindi lang kami yung nag-meeting kasi yung mga ibang opisyalis ng ng Climate Change Commission. Pati siya naniniwala dito sa proyekto at susulatan niya rin daw si Pangulong Marcos. Next week daw makuha ni Pangulong Marcos yun. Alam mo kung makikita ni Pangulong Marcos yung programa, yung superhero program ng Francisco Motors, tiyak ako na pati siya mag-agree. Ang problema, hindi umaabot sa kanya. Sige po. Salamat na marami sa iyo, Mr. Elmer Francisco, sa inyo pong panahon na binigay sa aming programa. Kami po tumatawag kanina pa sa LTFRB, DOTR para sa kanilang panig at kami po inyong kaisa dito po sa inyo pong advokasiyang ito. At higit sa lahat, kami po naniniwala din na napakadali namang sabihin kung disapprove, approve with conditions, o kaya naman, alam nyo na, ibig ko sabihin. Sabihin lang ng diretsahan, kumbaga. Salamat po, Mr. Francisco. Mabuhay, sir. Salamat, Ted, DJ Chacha. Opo, thank you. Sa Ginoong Elmer Francisco, I think siya na ho ang pangalawang henerasyon ng Francisco Motors. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.